Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Shari para gawan another reading, and this is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Libra at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung anong mensahe para kay Libra. Kung ano yung dapat niyang abangan. Support. Okay. So, yung pagkakaroon ng ibang tao para makatulong sa'yo, no? This is support. Kailangan mo ng tulong sa ibang tao para matupad yung mga gusto mong mangyari, no? Kailangan mo ng suporta, or it could be coming from maybe your family or your friends, or mismo dun sa trabaho mo, or maybe suporta dun sa iyong partner in life, no? Yung kasama, yung jowa or yung asawa, okay? So tignan natin. Yung reading pala, hatiin ko sa dalawa, no? Yung isa is all about love, yung part 1, and then part 2 is all about love, okay? So yung part 1, it could mean for money, work, career, business, okay? Four of Cups, the Nine of Wands, and the Queen of Swords. Bottom niya is the King of Cups. Okay. Libra. Ngayon, ang tinitignan mo dito is the Four of Cups. Yung posibilidad na may nag-o-offer sa'yo ngayon, no, ng maybe work or business. Kaso, hindi mo to pinapansin, no? Hindi mo binibigyan ng importansya sa ngayon. Siguro dahil yung mga nangyari nung nakaraan, hindi siya naging kaaya-aya, kasi ang tinitignan mo dito is yung mga kapalpakan noon, no? Yung pagkakamali noon. Yung mga pinagdaanan mong hindi maganda noon. Kaya ikaw, kung gaba, yung bagong oportunidad ngayon na hinaharap sa'yo o ino-offer o pinipresent sa'yo, hindi mo masyadong napapansin, hindi mo binibigyan ng attention, no? Yung proper attention. Kaya kung gaba, parang baka lumipas yung pagkakataon dito eh. Diba sabi nila yung opportunity only comes once. So pag lumipas na yung oportunidad na yon, that's it. You have to wait for another time na mabigay sa iyo yung opportunity na yon. Kasi with the Nine of Wands, papagod ka na eh, no? You're tired of parang waiting, expecting na talagang yung may mangyari, or maybe you're waiting for that support na dumating sa buhay mo. Kaya ikaw, parang ito ka na yung energy na Queen of Swords, kasi is somebody na logic ang pinagagalaw o nangingibabaw yung kanyang pag-iisip, hindi na yung emosyon. Kung hindi, iniisip niya na ngayon kung ito ba ay makakabuti sa akin, dapat ko na ba to alsin, o dapat ko ba to i-retain, no? Yung mga ganung bagay, hindi
In other words, pinaaandar mo na ngayon yung pag-iisip mo, no? Yun na ngayon ang tumatakbo, hindi na yung pakiramdam. At kung napag-isip-isip mo na dapat lang mawala na ito sa buhay mo, hindi ka magdadalawang isip na talagang i-cut off siya, no? Alsin, lumipat, magbago, no? Kung ito man ay trabaho o negosyo, kung nakikita mo na wala na, hindi nagiging mabuti yung takbo ng iyong career dito sa kumpanya na to, hindi ka magdadalawang isip at aalis ka. Aalsin mo to sa buhay mo. So, parang hindi ko to kailangan tong work na to, hindi ko kailangan tong kumpanya na to eh. Hindi naman ito yung magfo-fulfill ng aking pangarap sa buhay. No? O hindi ito yung negosyo na magbibigay sa akin ng maraming pera. Kaya babaguhin ko, aalsin ko, no? Hihiwalay ako kung meron akong kapartner dito. Baka mas mabuti kung ako na lang mag-isa. Yung mga ganong sitwasyon. Okay? Kasi with the King of Cups, you want something that you really love, no? To do. Yung gusto mo talaga, yung malapit sa puso mo, nang gusto mong gawin. Pagdating sa career, o yung gusto mo yung kumpanya talaga, o pwedeng yung gusto mo talagang negosyo na pasukan, o yung gusto mong kapartner, business partner na makasama, yung mga ganun. Okay? Kasi syempre sa umpisa talagang marami, makakaranas ka nito, no? Four of Cups, na talagang may mga frustrations, no, in the past. Pero once ito na yung offer na alam mo na parang okay na, kasi kung gaba parang yung isang depiction kasi nito is yung offer, no, yung cup dapat supposed to be a cup na sa ibang cards. Yung offer na to inagagaling sa kamay ng Diyos. So kung gaba parang God is the one offering this to you already. Pero hindi mo pinapansin dahil nga sa nangyari nung mga nakalipas na pagkakataon o pangyayari. Dahil natuto ka na nga, ayaw mo na masaktan uli, ayaw mo na magkamali muli. Kaya medyo nagiging maingat ka na. Okay? So, tignan natin, bakit andito yung Four of Cups? We have the Six of Swords, the Queen of Pentacles, and the World. Dahil sa nangyari nga sa nakaraan, no, yung maraming experiences na to, bad experiences, naging ang gusto mo is to go somewhere else, something na merong katahimikan ka ba? You want a peaceful place na talagang you could express yourself, na magiging maayos ka, magiging stable ka, secure ka, at the same time be practical about this, no? Keep your foot on the ground at tipong maging successful ka eventually, and magkaroon ng ending, no? Matapos na with the world, kasi this is an ending, but starting a new beginning, magkaroon ng panibagong pag-uumpisa muli, no? Para nga matupad mo na maging yung energy na to na Queen of Pentacles na talagang magaling pagdating sa paghahawak ng kaperahan, magaling pagdating sa i-manage yung kanyang career, kasi hardworking siya, no? Yung Queen of Pentacles yan, talagang matalino na, masipag pa. Kaya kung gabay yung qualities na yon para umangat ka sa iyong trabaho, kailangan yun yung mga tinitignan mo, no? Na sana magkaroon ako nito, makamit ko to, no? Yung pakiramdam na bigyan mo ko ng kung gaba parang pagkakataon na matapos na itong cycle na pinagdadaanan ko noon at magkaroon ng panibago ulit. Okay? Kasi yung ano ba yung cycle na yun? Ito, yung feeling na nakatingin ka na lang sa mga nangyari sa nakaraan. Ayaw mong tignan yung bagong offer na binibigay sa iyo ngayon. Bakit andito yung Nine of Wands? Andito yung Nine of Wands.
We have the Three of Swords, the High Priestess, and the Page of Cups. Now, yung Three of Swords dito, syempre, alam natin na na-frustrate ka talaga kasi Nine of Wands is yung pag-iintay, yung pagiging feeling na napapagod ka, no? Napapagod ka kakaintay o kakadepensa sa sarili mo. Masakit 'yon. I mean, hindi madali maghintay, hindi madaling maging patient about. Not all of us are being yung level ng patience is mataas, hindi lahat. No, minsan to a point na parang ay ayoko na. Nainis na ako eh. Kung ba, wala ka nang ibibigay o hindi ka na makapag-intay. Kaya naman sinasabi sa'yo dito na gamitin mo kasi yung intuition mo, no? Gamitin mo yung gut feel mo. Ano ba sinasabi niyan sa'yo? Sinabi ba niya mag-intay ka? Sinabi ba niya umaksyon ka na? Sinabi niya ngayon na gawin mo na to. O wag muna, mag-intay ka ng 2 buwan, 3 buwan, isang next year maybe, gumanon. Hindi ba nagsabi ng ganon? Pakinggan mo kasi kung ano sinasabi ng iyong maliit na boses dyan sa loob ng iyong puso. Kinakausap ka niyan eh. Baka hindi mo lang siya napapakinggan o hindi mo lang siya iniintindi o ayaw mo siyang intindihin. Okay? Kasi napaka-simple ng message na yun sa'yo. This message is coming from God, remember? Page of Cups. Yung intuition mo ang nagsasabi ng mensahe na to sa'yo. Para hindi ka nga mapagod, no? Para hindi ka na, yung pakiramdam na ganito na wala na bang mangyayari na maganda. Kasi you're asking for support, di ba? You're asking for a support. So, sinusuportahan ka naman eh. Baka hindi mo lang nakikita o hindi mo pinapakinggan o hindi mo iniintindi. Okay? The Queen of Swords. Bakit andito siya? We have the Ace of Wands, the Emperor, and the Knight of Wands. Now, yung Queen of Swords dito, di ba sabi ko, anytime, aalsing ka na, kasi niisip niya kasi talaga, logic na yung gumagalaw eh. Now, yes, you will have a new beginning, di ba? Yung Page of Love dito is sinasabi, yes, you have a new beginning and something that you will be very creative about, no? Something that you're very passionate about. Yung panibagong pag-umpisa is talagang gustong-gusto mo. Okay? Is something na talagang gustong-gusto mo. And it will be parang it will bring you yung mataas na yung feeling ba na oo magagawa ko to lahat, magfo-fulfill ko lahat ito, no? Yung energy ng Emperor is somebody na talagang that is determined, na knows exactly what he or she is doing, at yung siya yung nagko-control ng lahat, no? Very controlling itong tao na to. Make sure na talagang ito yung mangyayari. And very wise. In other words, meron na siyang enough wisdom na makatulong sa kanya kasi the Emperor has the energy na mas kung gaba may edad na, matured na. Yung tipong ganun. And with the Knight of Wands is somebody na talagang alam mong gumagalaw. May movement. Okay? May movement siya. So, gagalaw ito. Hindi siya magiging stagnant lang. Kikilos at kikilos to. So, ano yung abangan mo dito? Is yung energy na to na magkakaroon ka talaga ng panibagong pag-uumpisa, which is what you've been, waiting for? Akala mo kasi parang wala ng pag-asa, no? But meron. May pagkakataon na mabigyan ka ng panibagong pag-uumpisa. Something nga na gustong-gusto mo eh. At magbibigay sa'yo ng enough knowledge or sabihin natin, makakatulong itong passion mong ito na maging masagana ka o maging maayos yung kabuhayan mo kasi with the Emperor. At definitely, i-actionan mo to agad. Magkikilos ka dito. Hindi yung
wala lang, hindi, pag, kung gawa parang, pababayaan mo lang, hindi ganon, kikilos ka. Ano po yung message niya for Libra? New Moon in Virgo, trust all will be well. Yes. Maniwala ka na magiging maayos lahat. Okay? Kasi minsan, di ba, kung bakit hindi natutuloy, kasi hindi ka naniniwala eh. Kung gabay yung paniniwala mo dito is, wala lang. Kung gabay, akala mo ganun-ganun lang. Pero, kung naniniwala ka na mangyayari ito, you claim it, no? You see what will happen. Now, pagdating naman sa love, let us see kung ano yung energy mababasa natin for Libra. We have the Ten of Swords. We have the Magician. And the Ace of Pentacles. Bottom niya is the Seven of Cups. So, ano ba nangyari sa love life? Pakasakit, Kuya Eddie. Sabi nga nila, Libra, may ending, no? Nagkaroon ng pagtatapos. Maraming bagay mga nasabi sa isa't isa na nakakasakit. Kaya parang, ay nako, mag-split na lang tayo, maghiwalay na tayo, magkalimutan na tayo. Ganun eh. Either kasal ka dito o ano lang kayo, mag-shota lang kayo. O jowa mo. Okay? So, talagang, may pinagdaanan kayo na hurtful, very hurtful situation at nagkaroon ng napakasakit na pagpapalitan ng salita. Kaya, nagkatapos, no? Nagkaroon ng ending. Kaya ikaw, you were manifesting, no? This is a manifestation na sana po na maging maayos yung love life ko. Maging maayos siya. No? Yung kung ano man itong pinagdaanan ko dito sa nakaraan, mabura na yan. Ma-delete na at mapalitan ng mas maganda, mas maayos. At higit sa lahat, may bagong pag-uumpisa. A new beginning. No, with the Ace of Pentacles is kita mo naman kung gaano kalaki yung Pentacles. So something na talagang very tangible, no? Nakikita mo, nararamdaman mo, nahahawakan mo. Yun yung gusto mo, no? Na hindi lang basta puro emosyon, no? Something na talagang kung ba may katotohanan. Something that is real. No, yung totoo. Kasi minsan, 'di ba, parang yung illusion ba na in love ka lang ganun. Hindi yun ang hanap mo. Ang gusto mo talagang alam mong makakasama mo, alam mong tatagal pang habang buhay, o ibig sabihin kahit papaano magtatagal yung relationship. Ito yung tipo na mapapangasawa ko, yung kami yung magpaplano pag magkaroon ng pamilya, yung mga ganun. Alam ko na eventually this person can be a very good father or mother kasi financially may capability rin siya to help within the family household. Yung mga ganun. Okay? So, mayroong katuparan, mayroong reality about this. Kasi, ayaw mo nang ma-confuse, no? With the Seven of Cups, kasi nalilito ka eh. Ito yung energy na nalilito ka kung anong pipiliin. Ano nga bang pipiliin ko dito? So, sobrang dami kong options. Nalilito naman ako ngayon kung anong pipiliin ko. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko sa karamihan nila. Tandaan mo na hindi lahat dito, kung makikita mo, hindi lahat dito maganda. May mga bagay na mali. May snake. So, kaya nga sinasabi, be mindful of what you choose or you ask for. Kasi nga, you have to be very specific that this is what you want, no? Gusto ko yung bagong pag-uumpisa na totoo, maayos, maganda, mayroong patutunguhan, may plano, yung ganon, no? So, tingnan natin, bakit andito yung Ten of Swords? Dito yung Ten of Swords. We have the Page of Pentacles.
the Eight of Swords and the Eight of Wands. Bakit kayo nagkaroon ng ending? It has something to do with maybe a message ng dun sa person mo na kini-question mo siguro yung pagiging seryoso nito sa'yo eh. Kasi sa ngayon, hindi mo nakikita. You don't see it. You don't see yung seriousness ng person. Maybe because you need to communicate more. Baka kailangan mo makipag-usap ng mas marami o frequent communication. Kasi nga kung walang masyadong usap o plano o tatanong, yung mga ganun, wala talaga. Magkakaroon kayo ng ending. So kung gawa parang hindi kayo nagkakaintindihan eh. No? There is no openness, no? Walang pagbubukas ng damdamin sa isa't isa. So how would you know kung ano talagang dating nito sa'yo? O dating niya sa'yo the other way around. So kaya kailangan talaga mag-usap. Now, bakit andito yung magician? We have the Nine of Swords, the Five of Wands, and the Four of Pentacles. Alam mo Libra, yung manifestation mo talaga na sana nga maging maayos na lahat. Kasi dito, lagi mong wino-worry to eh. Sa gabi, pinag-iisipan mo mabuti. Kasi may conflict nga, may kaguluhan. May kaguluhan kayong dalawa. There was this conflict that's been created na kailangan ngang maayos. But the thing is, kahit na sabihin natin may conflict ka, you're still holding tightly dito sa relationship na to. Hindi mo ma-let go. You cannot let it go. Kaya nga, pinag-iisipan mo nagwo-worry ka about this. Kahit na, ayan, nagkikreate tuloy ng conflict sa inyong dalawa. Kaya you're manifesting na sana maayos na namin. Now, yung Ace of Pentacles, bakit siya nandito? Ba't andito yung Ace of Pentacles? We have the Emperor. The same, no? Twice na dumating may Emperor. And then the Knight of Swords. And the Four of Cups. Diba nag-start tayo dito, Four of Cups? Nag-end ka na Four of Cups. Now, yung new beginning na hoping na sana ito na nga something of a reality is talagang gusto mo this time yung ma-meet mong tao is an emperor. May energy na ganito, no? Emperor is a sign of from an Aries o may Aries siya sa kanyang chart. Somebody who is matured, hindi naman necessarily mas matanda sa'yo, but pwedeng mas matanda sa'yo or matured talaga siya sa pag-iisip, no? Yung marami siyang alam, may vision na siya, kung gaba, very intelligent, marami siyang alam sa pagninegosyo o sa pakikipagrelasyon kasi maybe he's already a father figure, no? Baka meron na siyang karanasan sa relationship, baka naging isang ama na siya o isang ama to na pwedeng magsabi sa'yo na hindi, dapat ganito yung gagawin mo, Libra. Okay? Now, yung tao na to, gusto niya sabihin sa'yo na umaksyon ka kasi, no, with the Knight of Swords. Ito yung merong speed, no? Gumagalaw to with speed, mabilis. Hindi na to nagpapatumpik-tumpik. Pag sakay niya sa kabayo, takbo agad. Ganon yung gusto niya sabihin sa'yo. Umaksyon ka, gumalaw ka. Hindi naman pwedeng mag-intay ka na lang. Hindi naman mangyayari ito kung hindi ka gagalaw. Okay? Kaya, instead na sabihin natin na yung attitude mo nang nag-iintay, no? As if you're waiting for things, but hindi siya ganun eh. Ayan na yung offer, ayan na yung ino-offer sa'yo, pansinin mo. Yung pagkilos dito is pansinin mo siya. Bigyan mo ng pagkakataon, no? Hindi yung parang kino-close mo na yung sarili mo sa wala. Kasi dito, remember, you're holding tightly dito sa relationship na to. Kahit na sabihin natin meron kayong disagreement, no?
meron kayong hindi mapagkasunduan, pero nag-hold tightly ka pa rin. No? Kasi, maybe because this person means a lot to you, no? Kaya gano'n. But, you also have to think na para magkaroon ng bagong pag-uumpisa itong relationship na to, hindi naman pwedeng one-sided lang. Both have to work on it para magkaroon nga ng panibagong beginning. Okay? So, if there was parang an attempt, no? Merong effort na sabihin ng person mo na, bati na tayo, mag-usap tayo ulit, ayusin natin to. Huwag mo naman totally i-ignore. Bigyan mo ng pagkakataon na pakinggan siya. No? Baka this time, marinig mo na yung mga bagay na dati hindi mo na ririnig sa kanya o hindi niya na pag-uusapan. Kaya sinasabi dito na what is it that dapat mong abangan na if you're asking for a new beginning, magkakaroon siya with a person that is more mature. Kung hindi man siya mature dito, baka this time matured na siya, or you will meet someone na mas matured na compare mo do sa dati kasi nagkaroon nga ng ending dito. And this person will be what? Moving forward, moving fast. Mabilis yung kanyang pagkilo sa'yo. Kaya ikaw, you are being asked, no? Bigyan mo ng pagkakataon. Give it a chance. Give it a try. Don't ignore. Okay? Ito yung message sa'yo. Ito yung abangan mo. Huwag mo naman siyang hindi pansinin. Sabi ko nga, bigyan mo ng pagkakataon. Okay? Kasi pag hindi mo, di ba pag once na wala ng opportunity, sabi ko, that's it, baka hindi na bumalik. Ngayon, binibigyan ka na ng oportunidad na magkaroon ng panibagong pag-uumpisa with the right person. Bigyan mo naman ng importansya. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung message sa'yo, Libra. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Yep. Diba? You have all the right to be happy. Yun ang gusto sabihin dito. Diba? Isara mo daw yung mga mata mo at sabihin mo sa'yo na may karapatan akong lumigaya. Okay? Kahit na ano man yung circumstansya mo dito, diba? To think na nagkaroon kayo ng conflict dito, may kaguluhan kayo, diba? Pero still you're holding tightly to this. So, kung ano man to, you deserve to be happy, Libra. That is the message. Okay? So, kung nagkagulo man kayo, no? Ayun natin. Maayos nyo pa ba to? Magkakaayos ba kayong dalawa? Kakayos ba kayong dalawa? Yes. Magiging very passionate pa nga kayo afterwards sa isa't isa. Magkakaayos kayo. Now, kailan yung timing? Yung pag-aayos? Hindi pa ito nangyayari. Kailan mangyayari? Fall time. Pagdating ng mga October, November, mga ganun yung fall eh. Fall is like saying in autumn. No? Kung meron man kayong nandun kayo sa bansa na 4 yung season, andun man kayo sa bansa na merong 4 seasons, so during fall, no? Yung or autumn time yung mangyayari to. Kung dito naman sa Pilipinas, mga bandang October, November yan, normal is the fall time, no? Heading towards December, mga ganon. So, kung kanino mang Libra ito na nakuha nating enerhiya, sana po nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.